Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng SSS o GSIS pensyon, mayroon akong napakagandang balita na kailangan ninyong marinig ngayong Nobyembre 2025. Nakakatuwa at nakakagulat ang mga bagong anunsyo mula sa gobyerno na maaaring magdulot ng malaking tulong sa ating pang-araw-araw na gastusin. Alam ko na marami sa atin ay laging nag-aalala kung sapat pa ba ang ating pensyon para sa bigas, gamot, kuryente, at iba pang pangangailangan sa bahay. Kaya naman, kapag may narinig tayong tungkol sa additional benefits o bonus, natural lang na magtaka tayo kung totoo ba ito o isa na namang fake news. Pero huwag kayong mag-alala dahil dito sa video na ito, tutulungan ko kayong maunawaan ang lahat ng detalye tungkol sa 13,500 piso bonus na ito, kung sino ang karapat-dapat, kailan ito ibibigay, at paano ninyo ito makukuha ng walang aberya. Maraming seniors ang nakakaranas ng delayed payments, kulang sa impormasyon, o hindi alam na may mga karapatan pa pala silang hindi nila na-enjoy. Kaya importante na makinig kayo hanggang dulo, dahil may mga tips din ako na makakatulong sa inyo para hindi kayo maubusan ng pera bago dumating ang susunod na pension payout. Ito ay para sa lahat ng SSS at GSIS pensioners, mga social pension recipients, at maging sa mga bagong retirees na kakatapos lang mag-apply. Kaya umupo kayo ng komportable, kumuha ng kape o tsaa, at pag-usapan natin ito ng masinsinan. Ngayong Nobyembre 2025, ang pinag-uusapan ng maraming seniors ay ang tinatawag na Special Cash Assistance o bonus na umaabot ng 13,500 piso para sa mga eligible pensioners. Ang bonus na ito ay bahagi ng mas malaking programa ng gobyerno na tumutulong sa mga seniors lalo na sa panahon ng mataas na presyo ng bilihin. Hindi ito parte ng regular monthly pension ninyo, kaya ibig sabihin, dagdag pa ito sa inyong normal na SSS o GSIS pension na natatanggap ninyo bawat buwan. Para sa mga SSS pensioners, ang average monthly pension ngayon ay nasa 5,000 piso hanggang 12,000 piso depende sa inyong contribution history. Kung kayo ay nag-contribute ng mas matagal at mas mataas na amounts noon, natural na mas mataas din ang inyong pension ngayon. Samantala, para naman sa GSIS pensioners, ang average ay mas mataas ng kaunti dahil sa government service benefits, usually nasa 8,000 piso hanggang 20,000 piso o higit pa depende sa position at years of service. Ang 13,500 piso bonus na ito ay nakatarget para sa mga seniors na 65 taong gulang at pataas na aktibong tumatanggap ng pensyon simula Enero 2025 hanggang ngayong Nobyembre 2025. Kaya kung kayo ay nag-birthday lang recently at naging 65 na, maaari kayong kasama sa listahan. Ang mahalagang kondisyon ay dapat patuloy kayong nakaregister at walang pending issues sa inyong account tulad ng discrepancies o unreported income na maaaring mag-cause ng suspension. Ang 13,500 piso ay hindi isang beses na babayaran sa lahat. Ang gobyerno ay nag-divide nito into 2 tranches para mas organized ang distribution. Ang first tranche na 7,500 piso ay nai-release na noong early November para sa mga unang batch ng seniors na nakaregister sa digital payroll system o may ATM cards. Kung hindi pa ninyo natatanggap ang unang batch, huwag agad magpanic dahil may iba't ibang schedule depende sa inyong location at banking partner. Ang second tranche naman na 6,000 piso ay dadating bago matapos ang buwan ng Nobyembre, specifically targeted na November 25 to 30 para sa remaining qualified pensioners. Kaya mahalaga na i-check ninyo ang inyong bank accounts or ATM regularly ngayong linggo. Maraming seniors ang hindi alam na may mga delays minsan dahil sa bank processing times lalo na kung weekend or holiday. Kung mag-November 25 na at wala pa rin kayong natatanggap, dapat na kayong mag-follow up either sa SSS o GSIS office ninyo or through their hotline numbers. Ang phone number ng SSS ay 1455 at ang GSIS naman
ay 8847-4747. Meron din silang mga email support at Facebook pages kung saan mabilis silang sumagot sa queries. Ngayon, maraming nagtanong kung automatic ba ang pagbibigay ng bonus o kailangan pa ba ng application. Ang magandang balita ay para sa karamihan ng active pensioners, automatic na ang release. Ibig sabihin, kung regular kayong tumatanggap ng monthly pension ninyo without issues, then most likely ay kasama na kayo sa master list ng mga qualified recipients. Hindi na kayo kailangan pumunta sa office or mag-fill up ng additional forms. Pero meron ding special cases na nangangailangan ng manual verification. Halimbawa, kung kayo ay bagong nag-retire lang ngayong 2025 at hindi pa fully updated ang inyong records sa system, posibleng kailangan ninyong magpasa ng updated documents. Kung kayo ay nag-transfer ng address recently or nag-change ng bank account, dapat na rin kayong nag-update sa SSS o GSIS para walang problema sa delivery ng pera. Ang mga documents na usually kailangan ay valid ID, birth certificate o any proof of age, at updated bank account information kung electronic transfer ang gusto ninyo. Ang suggestion ko, kung hindi pa kayo sigurado kung eligible kayo, mag-visit kayo sa nearest SSS o GSIS office ninyo o mag-check online sa kanilang portals. Ang SSS ay may My SSS portal at ang GSIS naman ay may member portal kung saan pwede ninyong i-verify ang status ninyo. Pero huwag tayong masyadong kampante dahil may mga bagay din na kailangan nating bantayan para hindi tayo ma-disadvantage. Una, ang tinatawag na clawback provision. Ano ba ito? Ang clawback ay nangyayari kapag may error sa pagbibigay ng bonus o pensyon. Halimbawa, kung doble kayong nabigyan ng bonus dahil sa sistema error o kung kayo ay nag-qualify accidentally kahit hindi dapat, ang gobyerno ay may karapatan na bawiin ang excess amount sa inyong susunod na pensyon. Kaya ang advice ko, kapag tumama sa account ninyo ang bonus, i-verify ninyo agad kung tama ang amount. Kung may sobra o kulang, agad kayong mag-report sa office para hindi kayo magkaroon ng problema in the future. Pangalawa, aware din tayo dapat sa tax implications. Ang regular pension income sa Pilipinas ay generally tax-exempt para sa seniors, pero ang special cash assistance tulad ng 13,500 piso bonus na ito, depende sa classification, ay maaring considered as taxable income kung lampas kayo sa certain threshold. Usually, kung ang total annual income ninyo including pension, bonuses, at iba pang sources ay lampas sa 200 at 50,000 piso, kayo ay subject sa income tax. Pero ang maganda, karamihan sa ating mga seniors ay below pa rin nito dahil sa average pension amounts. Still, kung kayo ay may additional income from business, rental, or investments, better na mag-consult kayo sa tax professional para sigurado. Ang isa pang mahalagang bagay na pag-usapan natin ay ang payout strategies para ma-maximize ninyo ang inyong retirement income. Alam kong maraming seniors na nahihirapan mag-budget, lalo na kung malaki ang monthly expenses sa gamot, dialysis, maintenance checks o pagpapagamot. Ang 13,500 piso bonus na ito ay golden opportunity para mag-set aside ng emergency fund. Ang suggestion ko, huwag ninyong gastusin lahat agad. Itabi ninyo ang kahit 5,000 piso hanggang 7,000 piso sa savings account para may buffer kayo kung sakaling may biglaang emergency tulad ng hospitalization or major repair sa bahay. Ang natitira, pwede ninyong gamitin for priority expenses like 3 months supply ng maintenance medicines para hindi kayo paulit-ulit bumili or mag-stock ng bigas at basic goods habang may sale. Maraming seniors din ang gumagamit ng bonus para magbayad ng utang dahil mas mabuti na debt-free tayo para mas light ang feeling. Kung kayo ay walang malaking emergency expenses at may extra pa, consider nyo rin na magbigay sa mga apo or family members na tumutulong sa inyo regularly para naman may pambalik loob kayo sa kanilang care at suporta. May mga SSS at GSIS office tips din ako na makakatulong sa inyo, especially kung kailangan ninyong pumunta personally. Una, iwasan ang Lunes at Biyernes dahil ito ang pinaka-busy days sa mga government offices. Ang best days ay Tuesday to Thursday
at pumunta kayo ng maaga, mga alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga para hindi kayo makipag-agawan ng priority number. Magdala kayo ng complete documents at photocopies na bago kayo pumunta para hindi kayo pabalik-balik. Mag-bring din kayo ng ballpen, papel, at kahit small snack or bottled water kasi minsan matagal ang processing. Kung kayo ay may disability or senior na mahina na ang katawan, request ninyo agad ang priority lane dahil by law ay entitled kayo doon. Huwag kayong mahiya na manghingi ng tulong sa staff kung may hindi kayong maintindihan. Ang karamihan sa kanila ay willing naman tumulong basta respectful kayo at patient. Kung hindi kayo marunong mag-online or mag-navigate sa portals, pwede ninyong isama ang isang trusted family member o apo na marunong sa technology para tulungan kayong mag-check ng status online. Sa ngayong panahon ng Nobyembre 2025, marami ring iba pang benefits na hindi alam ng karamihan ng seniors. Bukod sa 13,500 piso bonus, may social pension din na 500 piso per month para sa indigent seniors na 60 anyos at pataas na hindi tumatanggap ng pension mula SSS, GSIS, o any other government pension system. Kung kayo ay qualified, pwede kayong mag-apply sa DSWD. Mayroon ding Centenarian Act benefits. Kung kayo ay magre-reach ng 100 taong gulang, may 100,000 piso cash gift kayo from the Government Plus Award. May expanded senior citizen discount din na 20% sa lahat ng establishments, including medicines, groceries, restaurants, hotels, at utility bills. Maraming seniors ang hindi nag-avail nito because they don't carry their senior citizen ID. Kaya importante na palaging nasa bag ninyo ang ID para automatic ang discount. May libreng medical and dental checkups din sa government health centers, libreng flu vaccines, at priority sa lahat ng government services at establishments. Ang Office of the Senior Citizens Affairs or OSCA sa bawat city or municipality ay nag-o-offer din ng livelihood programs, free vitamins, at socialization activities para hindi kayo mag-feel isolated or lonely. Ang huling reminder ko sa inyo, mga minamahal kong kababayan, ay huwag kayong matakot, magtanong at magpayo. Maraming seniors ang nahihiya o natatakot lumapit sa offices dahil baka pagtawanan o hindi seryosohin. Pero alam ninyo ba na kayo ay may legal rights bilang senior citizens? Ang Republic Act 9,974 o ang Expanded Senior Citizens Act ay nag-guarantee ng inyong welfare, dignity at proteksyon. Kung may nang-aabuso sa inyo or nag-deny ng inyong benefits, may legal recourse kayo. Maaari kayong mag-report sa OSCA, PAO o sa Commission on Human Rights. Huwag kayong mag-suffer in silence. Ang 13,500 piso bonus na ito ay simbolo ng pagkilala ng gobyerno sa inyong decades of service sa bayan at sa inyong mga pamilya. Kayo ang nagpunla, ngayon ay panahon para anihin ninyo ang benefits na nararapat sa inyo. Tandaan, bawat piso na tatanggapin ninyo ay resulta ng inyong pinaghirapan noon. Kaya gamitin ninyo ito ng maayos, magplano, mag-ipon, at higit sa lahat, mag-enjoy din kayo. Bumili ng masarap na pagkain, mag-bonding with family, o gumala kahit simpleng lakad lang sa park. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa pag-survive, dapat ay may kaligayahan din. Salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito. Kung mayroon kayong katanungan or experiences na gusto ninyong i-share, mag-comment lang kayo sa baba at tutulungan ko kayong sagutin. Mag-ingat palagi at God bless sa ating lahat.